I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Siyempre sa mga Marcos loyalists and supporters, nako, mayroon tayong upload videos. Alam mo nyo naman guys, Women's Day ngayong buwan, di ba? So, siguro napanood ni Congressman Garin yung mga banat ni Attorney Glenn Chongo kaya First Lady Lisa Marcos, no? Yung sinabi niya doon na sampalin niya. Di ba? Ito si Glenn Chongo, mga kababayan, hindi lang mabigyan ng pwesto, nagwawala na. Alam nyo ba, mga kababayan, kung napanood nyo yung full video na yung speech niya, sinabi niya doon na pinagpili daw siya ni Pangulong Marcos Jr. ng posisyon, pero tinanggihan niya ito. So ngayon, bakit siya nanggagalit baka ayaw niya yung posisyon na ibinigay sa kanya, gusto niya mas mataas. Dapat hindi siya pumili. Tinanggihan niya yun, mga bes. Panuorin nyo yung full video niya. Yung sinabi niya na sampalin niya si First Lady Lisa Marcos. Nako, walang respeto sa babae. Samantalang galing siya sa babae. Sadista ang dating. Kaya minsan naisip ko, itong mga ugali ng mga taong ito, ugaling askal. Tahol ng tahol sa social media. My goodness. Hindi naman rally ni Pastor Kibuloy dyan Ayan ay rally para kay Pangulong Marcos Jr. para sirain yung first family. Wala kayong mga respeto. Ang mga unprofessional, wala kayong pinag-aralan. So dahil dyan guys, pakinggan nyo yung sinabi ni Congressman Garin. Hindi tama yung ginawa niya. So see you again guys on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines. Ayan. Nagugulat ako dun sa demeanor ni Attorney Glenn Chong. Kasi sampal? Magkurutan na lang kaya kami. Dapat kurut-kurut na, kasi Women's Month ngayon, medyo okay lang siguro yun kung mag-joke internally, but if you come out in public, siguro kung meron siya mga emisyon na nakikimkim dyan, pero kung sinasalita at sinasabi yan in public, medyo pangit talaga tingnan. Bilang isang lalaki, Women's Month pa naman ngayon. Kasi, nung pinalaki ako ng aking mga magulang, ang pagkaintindi ko tayong mga Pilipino, tinuturuan tayo na habang tayo'y lumalaki, andun pa rin yung respeto. There are many ways to express your anger kung meron kang galit. Pero, pag sinabi mo kasing magsampalan, pabalik-balik ng sampalan, yung pinapakita mong demeanor sa mga kabataang Pilipino ay hindi maganda. Parang sinasabi mo na tuloy sa mga bata, okay, natural lang na manampal ka. No, may rason man or wala mang rason. So it's a very bad example, especially to our children. And coming from a professional, from a lawyer, medyo nakakagulat. No? Again, siguro baka joke lang yun or baka in public kasi napakasayang nung okasyon. Bilang isang dating mambabatas, bilang isang abogado, andun ka sa isang okasyon, it's good to take advantage to campaign of your advocacies. Kung merong criticism sa gobyerno, pwedeng i-lay down na ito ang mga bagay na hindi siya sang-ayon. Ito naman ang mga bagay na sa pananaw niya, pwedeng maging solusyon. Pero kung parang ang usapan ay parang mga sampalan, it brings down the dignity of women, whether it's the first lady or not, babae yun So, medyo hindi lang nga talaga maganda tingnan sa publiko. Tsaka parang, alam mo yon, parang bilang isang babae alit at bilang isang nanay, bilang isang Pilipino, you don't want your citizens doing that in public. Tama. Lalo na kaming mga June 8, kasi kasama ko rin yan si Glenn nung before. Parang, we are a happy people. It's very okay, we're a democratic country, to criticize. Pero dapat i-lay down mo yung basihan, ito yung ayaw mo, ito yung mali, ito yung ganun. Pero yung mga katagang yon, it does not only bring down the dignity of women. It also brings down the dignity of Filipino professionals. Kasi hindi ka nandoon bilang isang tao lamang, andun ka bilang isang former official,
and you are there as a lawyer.